Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Bumwelta ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Carpio laban sa mga alegasyon ng umano'y bilyong-bilyong pisong maanumalyang bank transactions nilang mag-asawa. Kinasuhan ni Carpio ang ilang opisyal ng gobyerno dahil sa umano'y iligal na paglalantad ng kanyang bank records sa impeachment complaint hearing laban kay VP Sara. Ang balitang ito ni Kim Salinas. Hindi naman siya politiko, si Atty. Carpio, di ba? So kayo kung nasa lugar niya, kayo na simpleng tao lang, di ba? Bigla na lang lumabas ang kaluluwa niyo, di ba? Since birth, hindi ba kayo aalmak? Mariing pinabulaanan ni Atty. Manasseh Carpio sa pamamagitan ng kanyang abogado ang mga aligasyon ng umano'y bilyong pisong maanumalyang transaksyon sa bank accounts niya at ng asawang si Vice President Sara Duterte. Personal na tumungo si Carpio sa Quezon City Prosecutor's Office upang magsampa ng kaso laban sa matataas na opisyal ng gobyerno dahil sa umano'y paglabag sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Tumangging magkomento ng personal si Carpio. Maraming salamat po. Nandito po kayo. Yung mga questions po ninyo, kay Attorney Danao na lang po siya na lang po sasagot. Ang sinasabi po sa batas ay bawal po na isiwalat ng AMLAC kahit anong impormasyon na nalakap nila sa mga bangko. Kinasuhan ni Carpio sina Bangko Sentral Governor Eli Rimoluna Jr., Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Vinaventura, House Committee on Justice Chairperson Representative Jervil Luistro at mga kongresistang miyembro ng komite na sila Chel Jokno, Percival Sindanya at Leila de Lima. Dahil ito sa mga isiniwalat sa committee hearing sa impeachment complaint laban sa bise ukol sa umano'y 6.77 billion pesos na suspicious transactions na inalerto ng mga bangko. Ayon sa mga kongresista, ang halagang ito ay hindi umanutugma sa Statement of Assets and Liabilities ng Vice Presidente. Sa pag-uusap namin ni Atty. Carpio, he vehemently denies having 6 billion ba yun o 3 billion? He vehemently denies that. Iginiit ni Carpio na ang paglantad sa kanyang financial information ay ginagamit lamang bilang black propaganda dahil sa paparating na 2028 elections. Iginiit ng kanyang abogado na bloated o pinalobo ang iniulat ng AMLAC na halaga ng bank transactions. Buwelta naman ni de Lima, ang investigasyon ng House panel ay naaayon sa batas at hindi dapat maging hadlang ang Bank Secrecy Law sa pagtuklas ng katotohanan. Sinabi naman ni Manila Representative Joel Chua na ang hakbang ni Carpio ay diversionary tactic para ibahin ang kwento. Nagpahayag ang Bangko Sentral ng Pilipinas na tutugon sila sa reklamo oras na matanggap ang opisyal na kopya nito. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.